mapalipat man ng taon sa 2025, 2024 man yan, or maging 2028, kumbaga yung heart natin to really go for the nation at preach yung gospel ay nandun. And we are thankful, and also yung church natin ay thankful, kasi kumbaga mayroong mga tao na katulad nyo na willing to pray nation after nation, and also through your generosity, kumbaga yung pagtawag sa inyo ni God at na mag-pray at maging generous so that other nations will hear the gospel ay nagkakaroon na ng bunga. At with that, pwede ba nating palakpan si Lord? Dahil siya ay mabuti, hindi lang sa buhay natin, but also sa buhay ng mga taong pinipreach natin ng gospel sa Pilipinas man at sa ibang lugar. So before po ang lahat, babatiin ko naman po kayo ng Happy New Year! Yan. So, sino po dito ang may spaghetti pa rin sa ref? Yan. Nabalitaan ko nga po na parang fruit salad. May mga Graham pa po ba? Yan. So, yung mga Graham po, mga spaghetti yung medyo ngayon, sikat ngayon eh. Pero may nakita nga po ako sa Facebook na kumbaga sabi niya, pre, may spaghetti pa ba dyan? Sabi niya, wait lang, tatagdarin ko lang. Yan. Kasi nga, nasa freezer na. Yun, ang mga niluto nila ng bagong taon. Pero kumbaga, aside from that, we are thankful sa ginagawa ni God sa buhay natin at we are excited sa gagawin ni God sa susunod pa na taon. And for this morning, dahil ngayon po ay series break, pero gagawin po natin ay sisimulan natin yung, kumbaga, tatapusin natin yung taon natin by starting kung ano yung pag-uusapan natin next year. Wherein pag-uusapan natin yung topic natin about the cross. Yung cross po, kumbaga ito yung magiging topic natin for weeks, and also ito po yung magiging main na panghuhugutan natin as we talk about yung fasting na gagawin natin sa susunod na taon. Yan. And siguro po, aside po doon, o kaya before nating pag-usapan or magpatuloy sa topic natin about the cross. Yan. Bukod po sa, dahil kunyari mag-transition na ang taon, at bukod sa New Year's resolution na ating mga hinihintay, may mga bumili na iba ng journal at nag-planner na, pero isa po siguro sa mga bagay na hinihintay natin before matapos ang taon is kumbaga yung mga plot twist. Yan, di ba? Tinanong ko yung pinsang ko, sabi ko, ano bang medyo medyo kami, heart to heart talk. Ano bang medyo ina-anticipate nyo bago matapos yung taon? So, kanila yung mga plot twist, na yung, kumbaga, ito yung grade, na sana biglang magbago, may ganito, na ito yung condition, na medyo biglang magbago. And siguro, for some of us, di ba, medyo aware na tayo dun sa idea ng plot twist natin. Kasi even sa mga movies, di ba, yung plot twist ay isa sa mga normal na bagay na kumbaga na nababasa or napapanood natin sa kultura po natin. And one of the plot twists na medyo recent kong napanood na movie, yan, bukod sa Mulawin, patagal na, Mulawin, nakapatid pala ni Agilo si Gabriel at layo na no? Pero yung recent na napanood ko na plot twist, na siguro iba sa atin dito makaka-relate, ay yung nag-start sa image na to. Yan. Sino po nakapanood na dito ng Coco? Yan. Sino po aware sa Coco? Yan. So medyo ito po yung medyo may effect pa sa akin na plot twist na napanood ko lang nung nakaraan kasi wala kaming pinapanood. So there's this story of a Rivera family na may bata na nasa gitna, ang pangalan niya ay Miguel. Yan. So etong nasa picture na to ay kumbaga kanununuan niya at etong pamilya na ito, dahil ang tingin nila ay iniwanan sila ng pinaka-great-great-grandfather nila na isang musikero, ay nangyari doon dahil sa family nila, bawal na yung musician or music. So kumbaga, dahil iniwang kami ng kaluluhan namin, ban na. Kahit hymn o kahit melody, parang hindi mo na pwedeng gawin. Pero dahil kumbaga, to make the long story short, dahil passion talaga ni Miguel, di ba, na tumugtog at mag-create ng music. Kumbaga, meron dun sa story na pumunta na may ninakaw siyang gitara at napunta siya sa ibang world. At pinurso niya, kumbaga, yung akala niyang lolo niya na si Ernesto. Sabi niya, dahil kumbaga ang kanunuan ko ay si Ernesto at may dugo talaga kaming musician. At dahil passion ko din ang pagiging musician, kumbaga, pinurso niya yon. Pero turns out na yung
kumbaga yung tao na akala niya na yun yung idol niya kasi siya yung kalololohan niya na passion yung music, ay hindi pala yun yung lolo niya. Kasi ang nangyari ay itong tao na Ernesto na akala niya na lolo niya, na idol niya, ay yun pala yung pumatay at lumason sa totoong lolo niya. So yun yung kwento ng Coco. Yan. Panoorin po natin pag may time po tayo. Pero aside from that, di ba, isa po yan sa mga, kumbaga, plot twist na kumbaga masabi natin, ayun nga, medyo may plot twist. Madami na po tayong alam sa plot twist. Pero aside po sa plot twist na yan, I believe na at some point, we are also looking forward na at sana may konting plot twist din na mangyari sa life ko. For example, isa sa mga plot twist ay yung, kumbaga, yung fitness. 'Di ba? Yung kumbaga, Lord, tagal ko nang ginagawa 'to, medyo hindi ko pa rin ma-meet yung weight na kaya kong na ito yung standard, yung target ko. Lord, sana naman may plot twist na mangyari this year. Sana naman may konting mangyari na may mag-encourage sa akin or mag-inspire sa akin para mangyari ito. Sana may plot twist. Or kung hindi man fitness, baka minsan yung financial goals natin. Yan. Sino dito gusto medyo magka-plot twist ang financial goal? Yan. Hindi ito negative, pero syempre positive naman. Na kumbaga medyo magbago naman. Gumulong naman ang bola. Yan. Ang gulong ng sahod. Parang mga ganon. Aside sa financial goal na meron tayo, yan, yung relationship. Yan. Kung ano meron dito, ang tagal-tagal mo nang pinagpipray yung tong bagay na to. Pero ang prayer mo, Lord, sana may dumating naman. Yan. So may irereto po kami ni Rosie sa inyo. Yan. Natawa si Rosie. Yan. Pero kumbaga, yan yung sa relationship or most of us, kumbaga sa family natin. May mga bagay tayo na pinagpipray na matagal na, may mga bagay tayo na matagal na nating nilook forward. And our prayer is sana yung sitwasyon na to ay medyo may plot twist naman for good. Na hindi naman sana yung medyo negative na plot twist. Pero, kumbaga, ma-experience ko yung blessings, may provision, may restoration, may healing na mangyari sa family ko. Kumbaga, itong plot twist, yung pinagpe-pray natin. Diba? Most of the time, ito yung mga bagay na gusto nating magkaroon ng plot twist sa life natin. And sometimes, when we look sa faith natin, may mga pagkakataon din na nagkakaroon tayo ng plot twist sa faith din natin. May mga pagkakataon na we think na ito yung kailangan nating gawin. Pero, turns out, ay hindi pala ito. Na ginugol natin yung oras natin doing this, pero kumbaga, hindi pala ito yung dapat kung pinagugugulan ng oras. And as we talk about yung cross na pag-uusapan natin this morning, we're going to talk about yung 1 Corinthians. And in their time, there's this issue na nangyayari sa church nila wherein there's this division na nangyayari. Kumbaga, for them, medyo naghihiwalay or nagde-deviate na ito yung gusto ko, ito yung gusto naming tao, ito yung gusto naming tao. Kasi kung babasahin natin sa 1 Corinthians, sabi dito, "For it has been reported to me by Chloe's people that there is quarreling among you, my brothers. What I mean is that each of you says, I follow Paul, or I follow Apollos, or I follow Cephas, or I follow Christ. Is Christ divided? Was Paul crucified for you? Or were you baptized in the name of Paul?" Ito kumbaga yung problema na nangyayari in their early church. Diba? At kung titignan natin dito, yung kumbaga ito yung feels na, example lang parang ako medyo gusto ko lang na, dito ako sa 12:30 kasi gusto ko lang kay Pastor Ruby. O dito ako sa 10 kasi kay Pastor Eric ako. O dito ako sa 4:30 kasi kay Pastor Ray ako. Medyo ganun yung feels na nangyayari para at least ma-feel lang natin na medyo nagkakampihan. Ito yung gusto ko. Pero ano sabi dito? "For Christ did not send me to baptize, but to preach the gospel, and not with words of eloquent wisdom, lest the cross of Christ be emptied of its power." So nakita natin that what happens sa time ng early church na to is, kumbaga, is the fruit or the effect of the wisdom that the world is trying to offer those early church.
Kumbaga, parang mas magaling magsalita si ganito, so dito ako. Na ay parang mas gusto ko yung persuasion style ni ganito. So dito na lang ako mag-service, siya na lang yung idolize ko. Pero alam niyo yung they think that it's okay. They think that they're doing the right thing, but alam niyo yung nangyayari, they were missing the point. Because, sabi dito, with words of wisdom, lest the cross of Christ be emptied of its power. That they think they're hitting the point. They're doing these things for the cross, pero they're missing the mark. So that's the problem na nangyayari sa time ngayon. And today, pag-uusapan natin yung centrality ng cross. Yung plot twist, kumbaga, ng cross sa buhay natin ngayon. And kumbaga, ang hope natin, kung may mangyari mang plot twist, that we think we do these things for the cross, sana for good naman. Pero kung hindi for good, it's time to reflect and to surrender yung mga bagay na meron tayo kay Christ. And we will be answering this question, in what ways does Paul's message about the cross confront the values of worldly wisdom? And how can we shape our pursuit of cross-centered faith in our lives? Hindi lang today, hindi lang tomorrow, hindi lang next year, pero sa mga susunod na taon pa. Paano natin makikita at paano tayo magkakaroon ng cross-centered na buhay as we look at this passage. Okay? Invite ko po ang lahat na tumayo as we read our passage in 1 Corinthians chapter 1 verse 18 to chapter 2 verse 5. Ayan, hindi po naka-flash yung verse, so encourage ko po lahat na basahin yung Bible po natin. Okay po? So 1 Corinthians chapter 1 verses 18 to chapter 2 verse 5. Okay, kung nandun na po kayo, say amen. Amen. Okay po, basahin po natin. For the word of the cross is folly to those who are perishing. But to us who are being saved, it is the power of God. For it's written, I will destroy the wisdom of the wise, and the discernment of the discerning I will thwart. Where is the one who is wise? Where is the scribe? Where is the debater of this age? Has not God made foolish the wisdom of the world? For since in the wisdom of God, the world did not know God through wisdom, it pleased God through the folly of what we preach to save those who believe. For Jews demand signs and Greeks seek wisdom, but we preach Christ crucified, a stumbling block to Jews and folly to Gentiles. But to those who are called, both Jews and Greeks, Christ, the power of God, and the wisdom of God. Verse 25, for the foolishness of God is wiser than men, and the weakness of God is stronger than men. Verse 26, for consider your calling, brothers. Not many of you were wise according to worldly standards. Not many were powerful. Not many were of noble birth. But God chose what is foolish in the world to shame the wise. God chose what is weak in the world to shame the strong. God chose what is low and despised in the world, even things that are not, to bring to nothing things that are, so that no human being might boast in the presence of God. And because of him, you are in Christ Jesus, who became to us wisdom of God, from God, righteousness and sanctification and redemption, so that, as it is written, let the one who boasts, boast in the Lord. Verse 1, and I, when I came to you, brothers, did not come proclaiming to you the testimony of God with lofty speech or wisdom, for I decided to know nothing among you except Jesus Christ and him crucified. And I was with you in weakness and in fear and much trembling, and my speech and my message were not in plausible words of wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power, so that your faith might not rest in the wisdom of man, but in the power of God. This is the word of the Lord. Let's come before the Lord in prayer. Lord, today, Lord, we just want, Lord, to humble ourselves, Lord, and look, Lord, dun sa cross, Panginoon. Our prayer, Lord, this morning, God, is makita namin, God, yung bagay na dapat naming makita. Makita namin that it's really important, it's necessary to hold at mag-realize sa finished work mo on the cross.
And as we reflect yung buhay namin, God, sa pag-uusapan naming Bible passage ngayon, our prayer, God, is bigyan mo kami ng heart that's willing to surrender, that's willing to respond in worship, Lord, sa truth na babasahin namin. Lord, we thank you. Samahan niyo nga po kami with ng Holy Spirit mo. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay po, maaari na po tayong makasettle. Okay po. So kung titignan po natin yung passage na binasa natin, para medyo mas maintindihan po natin yan, in the early churches, kumbaga dalawa lang yung usual na nagiging problema nila. First is yung problema nila na napapersecute sila, na because of their faith, kumbaga pinapatay sila. And at the same time, yung isang problema is yung mga false doctrine or philosophies that they are entertaining nung time niya. Yun yung mga kumbaga dalawang problema most of the time na na-encounter nila. And this time, kumbaga makikita natin na yung problem nila is more on dun sa heresy na tinatawag natin. Before we, kumbaga, we move forward and interpret yung passage na meron tayo, kumbaga, tignan muna natin kung ano yung ibig sabihin ni Paul dun sa binasa natin dyan. And in many cultures today, kumbaga, yan. In many cultures today, yan, yung kumbaga yung term na yung rhetoric or kumbaga yung magaling magsalita or yung matatalino, 'di ba? Sa time natin, ito yung mga medyo hindi ganong kasikat, 'di ba? Kasi kumbaga yung mga sikat sa time natin ngayon, yung mga artista, medyo yung mga singer, 'di ba? Yun more on yung mga musician, kumbaga Katniel, sikat, 'di ba? Yung Bini, yan, or Brad Pitt. Yan yung mga Brad Pitt rin. So sino mga artista, mga girls, sino? Basta yung mga Joshua Garcia, mga artista yung sikat. And before nung time na yun, kumbaga kung titignan natin yung context ng binabasa natin, for them, yung katumbas na mga sikat na artista ay yung mga taong matatalino. Yung mga magaling sa debate, kumbaga yung mga rhetoric, at tawag sa kanila nung time na yun ay mga sophist. Ngayon, yung mga sophist na to, sila kumbaga yung matatalino nung time na yon at binabayaran sila para mag-train ng mga disciples nila kasi sobrang galing na nila at sila yung mga sikat nung time na yon. Pero for them, for those people na sa time nila ay sikat, they think and they thought of the cross as foolish idea. Di ba, for them, ang tali-talino nila, and they think na yung cross, the idea of cross, the idea that God became man, and sinacrifice yung sarili niya to save humanity, ay para sa kanila is foolishness. Para sa kanila, kumbaga quote and quote, parang kabobohan yun. Na hindi yun nagme-make sense for them. Ngayon, yun yung nangyayari sa early church na yun, and yun yung nag-infiltrate inside the early churches. Ngayon, paano sinabi ni Paul? Paano pinakita ni Paul yung power ng cross sa nag-rise ng mga ideologies na to? Sabi ni dito, "For the word of the cross is folly to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. As it is written, for it is written, I will destroy the wisdom of the wise, and the discernment of the discerning I will thwart." So for Paul, kahit gaano ka man katalino or parang wala ka man sa kategory na yun, dalawa lang yung tao. There are people who thinks na yung cross ay foolishness, na parang kabaliwan, who rejects the cross. And there are people who believes that yung cross is the power and the wisdom of God. And for those people na naniniwala sa cross, sila yung mga being saved. At yung mga tao that they think na yung cross is foolishness, sila kumbaga yung sinasabi dito ni Paul na perishing. Ngayon, titignan natin. Sabi dito sa passage natin, yan, "Where is the one who is wise? Where is the scribe? Where is the debater of this age? Has not God made foolish the wisdom of the world? For since in the wisdom of God, the world did not know God through wisdom, it pleased God through the folly of what we preach to save those who believe." Ngayon, what Paul is trying to tell or ipakita sa mga early churches dito, that
yung idea ng wisdom that you were entertaining, na yung idea na you thought na this is the wisdom, for God, it is foolishness. Sa mga tao that they think that matalino sila, kasi alam nila yung mga bagay na nito, at they think that cross is foolishness, for God, sila yung, kumbaga quote-unquote, foolish. Bakit? Sabi dito sa verse 21, for since in the wisdom of God, sa katalinuhan ng Diyos, the world did not know God through wisdom, or kumbaga sa worldly wisdom. It pleased God through the folly of what we preach to save those who believe. Diba sa katalinuhan ni God, pinalakita niya na itong mga tao na matatalino, na merong worldly wisdom, na ito yung dapat mong gawin to pursue the right thing, na ito yung dapat maging ka, na maging ganito ka. And they think na yung cross is foolishness, pinakita doon na yung anuman yung pinaniwalaan nila ay yun yung foolishness. Sabi dito, for Jews demand signs and Greeks seek wisdom, but we preach Christ crucified, a stumbling block to Jews and folly to Gentiles. Ngayon, kung titignan natin, para mas maintindihan natin yung part na to, after ipakita ni Paul that kung ano yung sinasabi ng world na wisdom ay foolishness sa tingin ni God, pinakita niya yung dalawang bagay na malaki yung influence sa churches before. First is yung, for Jews demand sign and Greeks seek wisdom, but we preach Christ crucified. Makita natin dyan that sa mga preachings natin before, na for the Jews, for them, kumbaga yung pinaka-vina-value nila is yung mga signs and wonders na quote-unquote ginagawa ni God. For them, ito yung wisdom for them. We're waiting upon the Messiah. We're waiting upon this glorious King na lalabanan yung mga kaaway namin. And we're waiting for this kingdom na magliligtas sa amin dito sa kung ano yung experience namin. For them, yun yung tingin nila sa wisdom. Because yun yung bagay that they were anticipating. And for the Greeks, alam natin dyan, for Greeks, dyan ang galing yung mga philosophy. Diba? Kumbaga may mga bagay tayo na meron ngayon at malaki yung impluensya ng talino ng ancient Greek sa mga bagay na meron tayo ngayon. Diba? And ano yung pinapakita ni Paul dito? Yung dalawang malaking bagay na to. Na for Jews, ito yung mga gusto nila at ito yung mga bagay na matalino sa kanila. For Greeks, ito yung mga bagay na talino ng mundo. Pagde-debate, yung philosophy, yung pag-aaral ng rhetoric, pag-persuade. Pero ano yung pinakita ni Paul dito? Na kahit gaano katalino yung mga bagay na yan, but we preach Christ crucified, a stumbling block to Jews and folly to Gentiles. So bakit siya stumbling block? Kasi again, for Jews, yung baby na pinanganak sa sabsaban at nabuhay para mamatay at i-save yung mga quote-unquote sinners is foolishness. Kumbaga stumbling block yan. Ba't ka maniniwala dyan? Ito yung we've been waiting for. And for the Greeks, it's foolishness. May God mamamatay? Isa-save? Hindi niya ba kayang i-save yung sarili niya? Ba't niya kailangan mamatay? For them, this is foolishness. But for Paul, sabi dito, Christ, the power of God and the wisdom of God. Para sa ibang tao, yung cross ay kumbaga kahibangan. But for us Christians who believe sa cross, this is the power of God. This is the wisdom of God. Na kahit anong yabang ng mundo, for the foolishness of God is wiser than men, and the weakness of God is stronger than men. Na kahit anong gawing, kumbaga yung anong tawag dito, yung pagmamayabang at pagbabrag ng wisdom ng mundo, for God, kumbaga yung foolishness ni God is still wiser sa kung ano yung kaya mong imagining katalinuhan. Na yun yung pinapakita ni Paul dito. Na kung ikaw ay nag-rely sa worldly wisdom, that's foolishness before the Lord. Ngayon, tatanungin natin, does God hate wisdom? Ayaw ba ni God ng wisdom? Kumbaga, kailangan ba parang wala tayong alam? Pero makita natin that God is the source of wisdom. Hindi niya hate yung wisdom. Sabi nga sa Proverbs, di ba? For fear of the Lord is the beginning of wisdom.
So kumbaga, yung takot kay God, ayun yung simula ng katalinuhan. And also, when God created us in His image, ibinigay niya sa atin, kumbaga, yung attributes niya na siya ay matalino. That's why we do things according sa wisdom na meron tayo. Kasi kinreate tayo ni God na may talino. Kinreate tayo ni God. So, ayaw ba ni God ng wisdom? The answer is no. But ano yung something na meron yung cross na hindi at na never mag-a-align or never mag-meet dun sa standard ng mundo? Sabi dito sa passage natin, "For consider your calling, brothers. Not many of you were wise according to worldly standards. Not many were powerful. Not many were of noble birth. But God chose," sabihin nyo nga, chose, "what is foolish in the world to shame the wise. God chose what is weak in the world to shame the strong. God chose what is low and despised in the world, even things that are not, to bring to nothing things that are, so that no human being might boast in the presence of God." At yun yung bagay, kumbaga makita natin, kaya hindi never magmi-meet yung standard ng mundo at yung wisdom ni God. God is never against the wisdom. But kung ano yung makita natin, the message of the cross is about this, that God chose what is foolish in the world to shame the wise. Na si God ay pumipili ng mga mahina to shame the strong. And God chose what is low and despised in the world. Even yung mga bagay na wala, para pababain yung mga bagay na glamorous, so that no human being might boast in the presence of God. If we think that cross is about having this success, or kailangan kong ma-meet itong ganitong bagay na to para kumbaga para mas maging number one ako, or kailangan kong maunahan tong mga taong to, or kailangan kong maging success in this aspect, or kailangan kong maging mayaman, maybe kailangan nating tignan. Kasi kumbaga makita natin dito that that is not the message of the cross. That's why makikita natin doon na pinapakita nito na yung talino at yung yaman ng mundo, for God it's foolishness. Because for God, kabaliktaran to. And that's the message of the cross. The message of the cross reveals God's wisdom and power through the world. Reveals God's wisdom and power through what the world sees as weak and foolish, humbling human pride and showing that salvation comes only by His grace, not by human effort or status. Yung cross, yung power ng cross is hindi for us na maging mayabang. Na, close kami ni Jesus Christ. Sundin mo ako. Ako ang boss. Yung power ng cross, hindi yung kailangan marami kang influence. Okay, Christian ako. May position ako sa church. Kailangan ako yung sundin nyo. The power of cross ay baliktad. Kasi yung power ng cross is yung image ng weakness. Yung pagiging humble and relying sa finished work ni Christ. Ganun ba natin nakikita yung cross? Ganun ba natin na-perceive whenever we are looking at the cross? Or ibang bagay yung nakikita natin? So kung titignan natin, kumbaga, hindi talaga against si God sa wisdom. Kumbaga, God has given us the desire na maging matalino, na mag-seek ng talino sa iba't ibang bagay. Kaya nga, kumbaga, kung titignan natin, di ba, nag-aaral tayo. Di ba? Pinag-aaral tayo ng magulang natin, tapos nag-aaral tayo ng mabuti. Yan. Para sa mga students, nag-aaral ba ng mabuti? Yan, dapat nag-aaral ng mabuti. Yan. So, di ba, kung titignan natin sa history ng tao, we desire talaga yung wisdom. Kumbaga parte na natin yung pag-seek ng wisdom. Ano pa? Nagbabasa tayo ng maraming libro. Kaya nga ba kahit wala kang pambili, pinipirata mo yung libro. Yan, kasi gusto mong magbasa, gusto mong tumalino. Di ba? We long for, kumbaga, sa wisdom na pwedeng ma-offer at pwede nating makuha. Ano pa yung mga bagay? Nagbabasa tayo ng mga documentary. Yan, pinipirata din natin. Puro pirata no? Yan, di ba? Nagbabasa tayo ng ganyan para malaman natin yung realidad ng buhay, magkaroon tayo ng wisdom, ma-apply natin yung wisdom sa buhay natin, sa everyday ng buhay natin. Kumbaga, yun yung ginagawa natin, and even sa technology. Di ba?
Kaya kung titignan mo ngayon, parang ilan na lang, kumbaga kung sino pa dito hindi nakagamit ng ChatGPT at nakapag-explore ng konti about sa mga technology ngayon. For sure, kumbaga 60% or 70% nakapag-explore na ng mga bagong technology. And even when it comes to our faith, 'di ba? Sino dito yung nagde-desire ka na lumawak ang kaalaman mo sa kung sino si God? 'Di ba lahat tayo, we desire for wisdom. Throughout history, makita natin dyan na parte na ng buhay natin yung wisdom. Pero also, throughout the history, makita natin din na yung wisdom na sometimes na ibinigay ni God ay minsan sinasampal natin sa mukha ni God. Kung titignan natin in the first book of the Bible, di ba ano yung sinabi dito, yung pinag-usapan natin sa series before? God command them to go and multiply and subdue the earth. Pero ano yung sinabi nila? Then they said, "Come, let us build ourselves a city and a tower with its top in the heavens, and let us make a name for ourselves, lest we be dispersed over the face of the earth." Ano yung pinaka-heart dyan? Ano yung sinasabi niyan? Let us make a name for ourselves. Diba? And the Lord said, "Behold, they are one people, and they have all one language, and this is only the beginning of what they will do, and nothing that they propose to do will now be impossible for them." Ba, may mga ibang tao na, ito yung example, o tara, unity, mag-united tayo. Kailangan ng unity, parang katulad ng Tower of Babel. Pero pag tinignan natin yung heart ng Tower of Babel, sampal to, kumbaga ginagawa nila tong sampal sa harapan ng Diyos. Let us make name for ourselves. Diba? Sa Bible pa lang, first book pa lang din yan. Kumbaga, and also, kumbaga medyo napasearch din ako na throughout history, hindi naman natin, kumbaga, may mga tao din na for them, yung mga bagay na wisdom, ay kumbaga, Lord, hindi mo kaya to. Kumbaga, first dyan is yung kay J. Bruce Ismay. Yan, medyo napasearch ako ng matagal. Siya yung, kumbaga, isa sa, kumbaga, may-ari ng nagpagawa ng Titanic nung time na yon. And isa sa mga pwede nating basahin dun sa resource natin, may comment siya na even God Himself could sink the ship. Diba yung greatness ng Titanic, totoong binigyan tayo ni God ng wisdom para i-create yun. Pero kahit si God, hindi kayang palubigan yan. Hindi kaya ni God yan. Ano pa? Yung mga, di ba, favorite natin, Beatles. Di ba? Yan, na-search ko din yan. Sabi natin, nung time na medyo sumisikat na yung Beatles, yan, di ba? Sabi, Christianity will go. And it will vanish and shrink. It didn't argue about that. I'm right and I will be proved right. We're more popular than Jesus now. I don't know which will go first, rock and roll or Christianity. Now for them, mas unang malulugi yung Christianity dahil sa kung ano yung ginagawa ng rock and roll, yung wisdom ng mundo. Diba? At kung hindi, meron kaming mga campus missionary, may napanood kami na, yan, natawa si Rosie. Nakakatuwa lang siya in the first look, makikita nyo, pero it's direct mockery sa harap ni God. That they think this is the greatness, the wisdom, and this na kailangan mo maging proud. Kasi ito yung meron ka at sinasampal nila to sa harap ng Diyos. And makita natin na throughout history and until now, patuloy nating sinasampal yung Diyos, quote and quote, sa mga bagay na pinagmamalaki natin. Patuloy tayong nagiging ignorant. Diba? And sometimes, kumbaga, hindi naman tayo dyan. Parang Coach Ron, hindi ko naman pinagmamayabang yung mga bagay na meron ako. Kumbaga, but may mga subtle tayong bagay na hindi natin pinagmamayabang pero pinapakita natin na, Lord, hindi ka enough. Kaya magdadagdag ako ng mga bagay na ganito. First dyan is, what are the things that we are trying to add or place to the cross of Christ? Na yes, hindi nga natin binabrag, pero subtle nating Lord, mas okay ata to. Mas okay idagdag. Or mas eto na lang. Diba? First natin dyan ay hindi ko lang po nakita yung nakaganyan. Yan. Pero first is yung nakagilid Pero yung horoscope, diba? Talagang pinatakip ni Lord para hindi nyo picturean na libra kayo. Yan. Pero kumbaga, diba? Yung mga horoscope, sino dito yung ready nang mag-polka dots sa next sa mga susunod na araw?
Di ba? Medyo, meron, ano tayo di ba yung mga zodiac signs, o kuya, kakapasok lang, Capricorn po ngayon, sa mga hindi nakakaalam. Yan, di ba? Medyo, kailangan, may mga pagpapagawa ng bahay, asin muna yung una. Ayan. O kailangan sa pinto, dapat hindi pinto, o kailangan hindi direct dyan. Di ba? Subtle lang to, pero pinapakita natin, parang medyo hindi effective dong magtiwala lang sa'yo. Kailangan ko ng konting mga incense dito, konting mga ganyan-ganyan, para lang medyo may konting blessing. Diba? Ano pa? Yung mga, di lang napakita dyan, pero yung mga paniniwala natin, or mga superstition. Diba? Yung mga, dati ano ako, yung bata pa ako, kasi sa side ng lolo ko, sa father side, Christian kami, tapos napunta ako, medyo, pag pupunta ka dyan, magtabi-tabi ka. So medyo napunta sa akin, tabi-tabi po in Jesus' name. Medyo napag-mix ko. So medyo gano'n, kasi Christian ako hindi pwedeng mawala yun si Jesus Christ. Pero natatakot din ako, baka bigla akong magkabukol or baka bigla akong something dyan. So, tabi-tabi po in Jesus' name. Para medyo mas nadagdagan din yung power. Palalagay natin ng konting Jesus. Diba? Nakakatawa lang, pero kumbaga, ito yung mga bagay that we're doing. Ano pa? Ito. Diba? We think that we can add something sa forgiveness ni God. That's why, Lord, magpipinetesya ako. Or mag-fasting ako. Diba? And I hope na yung pag-fasting natin next year, it's not about, Lord, ito, sacrifice ko to para gawin ko. Kasi we've already gained kung ano yung favor ni God through Jesus Christ. And we do these things kasi kumbaga, this is our worship. Yun yung pag-uusapan natin sa fasting. Pero kumbaga, hindi itong mga bagay na to, it's a direct, kumbaga sampal, nasatel na sampal kay Lord. Na Lord, parang hindi ka enough parang kailangan ko ng mga bagay na to konti. Diba? And sometimes, hindi na yung mga nakakatawa dyan, but yan lang yung picture na ginawa ko. Under the table, but pag tinignan natin, may mga times na ginagawa natin ng diskarte yung mga bagay-bagay sa buhay natin. Even yung mga diskarteng ginagawa natin ay hindi nakaka-glorify kay God. We think na yung wisdom at yung experience na meron tayo, na natutunan natin sa ganito, sa YouTube, sa TikTok, o sa kahit ano-ano pang bagay, ay mas magaling sa wisdom ni Christ, sa power ni God sa buhay natin. And yun yung kailangan nating maintindihan dito sa part na to. Kaya, kumbaga kung titignan natin, ayaw naman talaga natin ng mga bagay na to. Diba? Ayaw naman natin na kumbaga mag-fall tayo sa ganitong mga trap ng mundo. Ayaw naman talaga natin mag-rely sa wisdom ng mundo. That's why I pray that this message will lead us to preach the cross to ourselves every day. Na i-preach natin yung cross ni Jesus Christ. That in this life, I can't do this. That it's only because of Jesus Christ, it's only because of His finished work on the cross, kaya kong masustain yung life ko in this world. Na kaya kong ma-attain yung mga bagay na to in this world. Na kayang masustain ng business, yung broken family na yung family namin na parang maghihiwalay na, parang hindi ko alam anong gagawin ko. It's only because of the finished work of Christ. I hope na ito yung gawin natin kasi pag hindi natin pinreach yung cross ni Jesus Christ sa buhay natin, not tomorrow, not next year, but every day, makikita na lang natin yung sarili natin na ginagawa yung mga bagay, dumidiskarte at nagre-rely sa kaya nating gawin. Pero alam mo yun, lahat tayo dito ay tinawag ni God to hold dun sa cross ni Jesus Christ. Lahat tayo ay tinawag na mag-rely sa Kanya at hindi sa sarili nating understanding. Sabi sa Galatians 2:20, "For I have been crucified with Christ, and it's I who no longer live, but Christ lives in me. And the life that I shall live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loves me and gave Himself to me." Relying on the cross. Surrendering our lives dun sa cross ni Jesus Christ. And when I came to you, brothers, did not come proclaiming to you the testimony of God with lofty speech or wisdom. For I decided to know nothing among you except Jesus Christ and Him crucified. Kung baka ito yung kanina natin pinag-uusapan And
Kumbaga, nakakahiyaman, pero medyo may na-discover akong word. Yan, ang tagal na nito. Pero yung word na hubris. Yan. So, ko lang siya na-discover, nag-search lang ako. Pero kumbaga yung hubris, ano yung definition niya? It's the extreme pride or arrogance ng mundo. Na ito yung mundo, ito yung kayang gawin ng mundo, ito yung kayang gawin ko, ito yung kayang gawin ng technology, ito yung mga dapat kong gawin. Kumbaga, ito yung what the world is offering us right now. Diba? And that's the reason why it's so hard na mabuhay dun sa weakness na sinasabi ng cross, mabuhay na submitting to the will of God. Kasi kumbaga, ito yung ginagawa mo, pero yung mga tao around you, hindi, kailangan mong gawin to. Diba? Yung worth mo, ang magde-define dyan, yung how much you accomplish sa buhay mo. Diba? The more you own, the more na magiging happy ka. So, strive lang ng strive. Diba? Kumbaga, ang buhay ay maikli lang. Kaya gawin mo ni mga bagay na yan. And sadly, even inside the church, diba? The prosperity gospel tells us that this is what life. Kailangan mong yumaman kasi will ni God yumaman ka. The best life now, sabi nga ng ibang author. Pero we preach Christ and Him crucified. At katapat nun is yung hindi, kumbaga, the glamorous life. That's a life that's sacrificed and relying sa kung ano yung ginawa ni Christ sa mabuhay natin. And I was with you in weakness and in fear and much trembling. And my speech and my message were not in plausible words of wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power, so that your faith might not rest in the wisdom of man, but in the power of God. Nung si Paul ay pumunta sa church na yon, yes, hindi naman masama na mag-prepare ka, hindi masama na mag-prepare ka para mag-preach, pero sinabi niya doon na, di ba, in weakness and in fear, yung speech niya and message niya were not in plausible words of wisdom. So that silang mga Kristiyano na yon ay hindi mag-rely sa ganda ng argument ni Paul, but mag-rely sa finished work, sa cross ni Christ. Diba? Tayong mga nandito ay messenger ni Jesus Christ. Diba? If we're not going to rely on ourselves, if we're going to rely on ourselves and not sa cross ni Jesus Christ, ano yung i-preach natin na gospel sa ibang tao? Our experiences, yung wisdom natin, yung talino natin, yung galing natin sa ganitong larangan, sa medicine, sa technology, sa business, ano yung bibigay nating hope? Yung mga bagay ba na in-offer ng mundo? Which is kasama yun ng brokenness natin. Because we're sinful. I hope na ang i-offer natin is the cross of Jesus Christ. Because yun yung power ni God to save tayo. Yun yung power niya and yung wisdom niya. Di ba? Baga, kung titignan natin, ang hirap talaga maging weak. But kabalikat nito, di ba, na may mga times na, Lord, weak, okay, kino-consider ko naman yung weak ko, pero Lord, parang feeling ko hindi ako makalapit sa'yo. Kasi nga, weak ako eh. Minsan gano'n na, okay na, consider natin na weak yung sarili natin. Pero Lord, parang ang hirap. Kasi Lord, kakasin ko lang, parang hindi ko kaya pang lumapit sa'yo, parang kailangan ko munang i-penalty box yung sarili ko. Pero that's the beauty of the gospel. We're not being hypocrite, but when we sin, yung sinin natin kahapon, our first response is to hold on the cross of Christ. We're not being hypocrite, we're just being biblical. Pero kanino pa tayo hahawak sa buhay na to? Kanino pa tayo hihingi ng forgiveness at ng hope? Kundi dun lang sa cross ni Christ. And in our weakness, sa mga times na parang hindi natin kaya i-sustain yung buhay natin, sa mga times na nawawalan tayo ng pag-asa, sa mga times na parang nagkakabaliktad na tumatambling na lahat yung mga bagay, the cross of Christ is the most sufficient thing na pwede nating panghawakan. Kung ano yung ginawa niya sa cross. We are called to recognize the cross of Christ as God's wisdom and power, leading us to humility, dependence on Him, and a cross-centered life for His glory. As I end, yan, may story, kumbaga ito hindi to true to life story, pero kumbaga a funny and an encouraging story. Yan, lahat tayo ay aware dun sa thief on the cross.
Kumbaga, yan, sino dito, hindi ko alam kung nasa kaliwa siya o kanan, pero kumbaga, kasama siya ni Jesus Christ sa cross, tatlo yun, na nung mamamatay na si Jesus Christ. And kumbaga, siguro meron iba sa atin dito, kumbaga, ayaw yun. Kumbaga, kumbaga, kukunin man tayo ni Lord ngayon, hindi yun yung kakausapin ko. Parang si Abraham, si David, or si Jacob. Si Jacob, yan. Pero kumbaga, ang sarap ding isipin na kumbaga yung kausapin yung thief of the cross. Kasi kung tingnan mo, paano mo nagawa yun? Paano kang nandito? Di ba? Ano sabi niya? Di ko alam. Ewan ko. Di ba? Kumbaga, kung yan, may tatanungin siya ng angel, no? Tatanungin siya na, paano mo nagawa yun? Buong buhay mo, pag nanakaw, at puro krimen yung ginagawa mo. So, paano mo nagawa? Paano ka napunta dito sa heaven? Sabi niya, hindi ko alam. So, paano hindi ko alam? Hindi ko nga alam. Yan. So, kunwari yung supervisor, sir, galing po ba kayo sa mga Novel family? Hindi ko alam. Hindi, ano nga lang ako mahirap nga lang ako Yan. Sir, alam niyo po ba yung pinakasikat na experience na pumunta sa ganitong bagay? Yan, may naipon po ba kayo? Ay sir, wala po. Naipon ko po sa pang-ano ko yan. Sa pagnanakaw ko. Okay, baka sa theology meron to. Sir, alam niyo po ba yung justification by faith? Hindi ko pa po narinig. Hindi ko alam yan. Siguro sir, sige, doctrine of scripture. Sabi na ng supervisor ni Angel. Sir, hindi ko po alam. So on what basis, nandito ka ngayon? Bakit ka nandito ngayon? And alam mo ano sabihin niya? Because on the man, on the middle of the cross, said, I can come. And that's the power of cross. That is the power of the finished work of Christ. Na hindi natin kaya iligtas yung sarili natin sa mga bagay na meron tayo, na pinag-ipunan natin, na binabrag natin sa mga kamag-anak sa mundo at sa kahit social media. Naligtas lang tayo, it's only because of the finished work of Christ on the cross. Siya yung nagligtas sa atin, at siya yung magsusustain sa atin hanggang bumalik si Jesus Christ at kunin tayo at makasama natin siya forever. It's only because of the power of the cross. May we live a life of humility, dependence on God, and faithfulness to the cross, reflecting His wisdom and power for His glory. Let's come before the Lord in prayer. Lord, maraming salamat na it's not because of us, Lord. It's not because, Lord, sa talino namin, sa naatay namin, na nanggaling kami sa ganitong klaseng pamilya, na sikat kami, na nakapag-ipon kami. But it's only because, Lord, sa finished work mo, God. And Lord, our prayer, not just for today, for tomorrow and for the rest of our lives, Lord, allow us, Lord, give us the grace to hold sa finished work of cross, Panginoon, na panghawakan ka, God. Lord, the world will offer us a lot of things. But Lord, our desire is panghawakan yung finished work mo, yung cross of Calvary, which leads us to humility, na hindi mag-rely sa sarili namin, but mag-rely sa kung sino ka. So that others will know, Lord, na Ikaw ang tunay na Diyos. Lord, this time, we want, Lord, to carry our cross. Hindi madali, but because of your grace, because of your sustaining mercy, God, kakayanin namin. Lord, we want to worship you this time. We want to respond in worship. We thank you, God, in Jesus' name. Tayo po tayo, and let's respond in worship. To live is Christ, cling to the hope of the promise for all of my days, and to die is gain. With gladness I carry my cross. 'Tis life to live.
day. Lord, thank you, God, because the cross tells us that it's finished. Lord, na wala na kaming kailangang patunayan, God, para ma-gain yung favor at yung pagmamahal mo sa amin. But we are doing these things out of our reverence, worship, and love for you. Lord, as we end this year, Lord, our declaration, God, is same sa sinabi ng passage kanina. For we decided to know nothing except Jesus Christ and Him crucified. So that we will not rely on ourselves, but rely on Him. Lord, maraming salamat. We're excited, Lord, to face yung mga susunod na mangyayari sa buhay namin next year. Because Ikaw yung kasama namin. At ang pangahawakan namin ay yung cross mo. Lord, we thank you, we glorify you. In Jesus' name we pray.